Umalo na sa 83 million pesos ang pinsala ng tag-init sa mga pananim sa Batangas ayon sa Provincial Agriculture Office. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Nasa 15 hanggang 20,000 piso ang luging kita sa kita ni Tiarina sa sinasakang maisan. Sa pool ng matinding init ang nasa kalahating ektaryang maisang sinasaka niya. Ang inasahang 4 hanggang 5 toneladang ani nitong katapusan ng Marso, hindi pa raw umabot sa 1 tonelada. Ang bunga po ay lumiit, halip na malalaki, ay di apektado nga po ng panahon. Kaya po, naapektuhan kaming magsasaka. Dahil nasa upland area ang taniman, hindi sila abot ng irigasyon. 2007 pa raw huling naranasan ni Mang Armando ang matinding tagtuyot. Ulan ang pag-asa nila para makapagtanim muli. Dati kumukuha po ako sa aking humigit kumulang po sa 6 na hektarya. Kumukuha po ako siguro ng una-una po ng 32 tons, ngayon po ay 50 na. Sa report ng Provincial Agriculture Office ng Batangas, pumapalo sa mahigit 83 million pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa mga tanim na palay, mais, kamote at iba pang high-value crops sa lalawigan. Sa listahan ng bayan ng nasugbo ang may pinakamalaking danyos na umaabot sa mahigit 28 million pesos. Medyo malaki na to kasi hindi pa nga kasama dito. Malamang maghihigit ito after makuha natin yung report ng ibang offices kasi yung Provincial Agriculture yung head para sa food. Land preparation muna raw ang ginagawa ng mga magsasaka sa ngayon. Ayon sa Provincial Agriculture Office, handa silang magbigay tulong sa mga apektadong magsasaka. Maghasabit kami sa DSWD at sila na yung magano kung ang ayuda nila is in cash or in kind. Pagkain particularly. Umaasa ang mga magsasakang gaya ni Tiarina at Armando na mabigyang muli sila ng binhing pananim. Bukod sa mga high-value crops, kumakala pa rin ng datos ang pamahalaang panlalawigan kung gaano nakalaki ang naitalang danyos ng El Nino sa livestock. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.